Ang tatay ni Marcos Jr. nagdeklara ng martial law ng lantaran. Makinig po kayo, mahal na presidente. Makinig po kayo, President BBM. Learn from your father. Matuto po kayo sa karanasan ng tatay nyo. Huwag kayo makikinig dyan sa mga payo ng mga tambaluslos. That's terrorism. Ano ba ang terorismo? Ang paggamit ng armas, ng puwersa, para manakot. Paano magkakaroon ng maximum tolerance na sabi mo? Pumasok kayo ng alas 3 ng madaling araw. At nagsampa agad kayo ng mga hagdan na talagang aatakihin ninyo. Alam mo, ang nakikita ko lang makapag-justify niyan para huwag ipakulong yung chief PNP. Sasabihin niya, martial law na po. No? Beloved Justices of the Supreme Court. Yes. Sinusunod po namin ang utos ng presidente. Masusing inanalisa ng dating political prisoner na si Peter Mutok o alias Caramon ang pandarahas ng kapulisan sa mga church missionary ng The Kingdom of Jesus Christ. Si Caramon ay minsan na rin nakatikim ng pagmamalupit ng Marcos Sr. Administration kung saan siya ay ikinulong, binartolina, tinorture at iba pang pang-aabuso ng Philippine Constabulary na ngayon ay Philippine National Police o PNP. Nanumbalik sa kanyang alaala ang naganap na martial law ng ama ni Marcos Jr. kung saan ipinaliwanag ni Ka Eric, isa ring dating rebelde, ang pagkakaiba ng ama sa anak na Marcos. Ang tatay ni Marcos Jr. nagdeklara ng martial law ng lantaran. Ipinaliwanag niya sa taong bayan. This time around, sabi mo, walang deklarasyon ng martial law. Subalit, ang kalaban ay hindi mga terorista, kundi mga inosenteng sibilyan at kalaban sa politika na mga grupong hinahabol para supilin ang kalayaan ng mamamayan at mas malala pa sa martial law kasi walang deklarasyon pero ginagamit ang kaparehong approach. Nung magdeklara ng martial law, si President Ferdinand Edralin Marcos Sr., hinarap po niya ito. Napanood namin siya ng live, no? Nasa mga safe house kami noon. Nakikinig ang taong bayan kasi it was shown live on television, no? At yung paliwanag na yun, yung pagdideklara na yun, makinig po kayo, mahal na presidente. Makinig po kayo, President BBM. Learn from your father. Matuto po kayo sa karanasan ng tatay nyo. Huwag kayo makikinig dyan sa mga payo ng mga tambaluslos na mga nasa paligid ninyo na ang yung mga tao na yan, ilulubog kayo niyan. Dagdag pa ni Caramon, ang pagdeklara ng martial law ni Marcos Sr. ay tinanggap ng taong bayan dahil sa malinaw na paliwanag nito sa lumalalang kilusan ng iba't ibang grupo na lumalaban sa pamahalaan. Nakabaliktaran naman sa ginagawa ni BBM o Bongbong Marcos Administration dahil ang ginagamitan umano ng pananakot ng kapulisan ay ang mga ordinaryong misyonaryo ng Kingdom of Jesus Christ. Wala ka nang pwedeng how to describe yung napanood natin. That's terrorism. Ano ba ang terorismo? Ang paggamit ng armas, ng puwersa, para manakot. No? Para manakot. Kinu-question rin ni Caramon ang pahayag ng tagapagsalita ng PNP na si Colonel Jean Fajardo na kabaligtaran sa nangyari. Na lagi natin sinasabi na maximum tolerance po talaga yung ating i-implement sa paggaganitong service of warrants of arrest. But again, nakikiusap po tayo doon sa mga supporters po ni Pastor Kibuloy na pwede naman pong daanin yon sa magandang usapan at magandang pakikipagnegosasyon para hindi nga po humantong sa anumang tension po. Paano magkakaroon ng maximum tolerance na sabi mo? Pumasok kayo ng alas 3 ng madaling araw. At nagsampa agad kayo ng mga hagdan na talagang aatakihin ninyo. Tapos may mga maso. Parang ano ba talagang ang aatakihin nyo ay terrorist. Terorista. Sa huli, binigyan linaw ng mga abogado ng KOJC na maraming nilabag na batas at kasinungalingan na nagawa ang pambansang pulisya sa naturang insidente.